Hey guys, welcome back sa Data Structures and Algorithm natin na series. So this is part 5 and for today we will be talking about the stack data structure right after this intro. So guys, eto ang unang-una nating data structure na pag-aaralan. So tinatawag natin tong stack data structure. From the word itself, stack, ibig sabihin yan patong-patong, di ba? Parang stack of plates, stack of chairs. So kung ano-ano pang stack yan. Okay, so ang stack data structure, isa siyang data structure kung saan ang data natin ay stack upon each other. Meaning magkakapatong yung data natin dito. So it follows the principle LIFO, last in, first out, or the FILO, first in, last out. So, Tagalogin natin, kung ano yung huling pumasok, siya yung unang lalabas. Kung ano yung unang pumasok, siya yung huling lalabas. So, medyo mahirap pa rin siyang intindihan, guys, I know. So, kaya, ngayon, mag-i-imagine tayo ng real-life application. So, ganito ko siya ituturo. Magpapakita ko ng real-life application and then tsaka natin ituturo yung logic nito. Okay? So, eto, makikita nyo, meron tayong real-life stacks. So, meron tayong stack of plates and stack of clothes. Okay? So, dito sa left side, sa stack of plates, sige guys, pagka tinanong ko kayo, saan kayo kukuha ng plato dito? Of course, ang pinaka-logical way na kunin yung plato is yung nasa pinakataas na plato, di ba? Hindi naman kayo kukuha doon sa pinakailalim kasi babagsak yung ibang plato. Okay? So, yun yung tinatawag nating stack. So, same lang din dito. Syempre, ang kukunin yung damit is yung nasa pinakataas muna bago yung nasa pinakailalim. So, kung kukunin nyo man yung nasa gitna, tatanggalin nyo muna yung mga nasa taas, di ba? Sabi dito sa ano natin, LIFO. So, last in, first out. So sa tingin nyo, ano yung huling pinatong natin dito sa stack na to? Siyempre yung nasa pinakataas. Etong pinakataas na plato, yun yung huli nating pinasok or pinatong dun sa stack. Meaning, siya yung huling pinasok, siya din yung una nating makukuha. So siya din yung una nating aalisin, di ba? Yung plato na nasa pinakataas. So ganun yung logic nun. Same lang din dito. Okay? So, ito naman, FILO. Kung ano yung una nating pinatong, siya na yung huling-huling lalabas. Kasi mapapatungan na siya ng iba, di ba? So, for example neto, ito yung unang-una nating pinatong, di ba? Yung nasa pinakailalim na plate. Meaning, hindi na natin siya makukuha hanggat hindi natin kinukuha yung mga nasa taas. So, meaning, siya na yung huling lalabas. So, sabi dito, siya yung unang pinasok, pero siya na yung huling lalabas. Kasi nga, napatungan na siya ng ibang data. Okay? So, ito naman, ito yung huling pinasok, pero siya yung unang lalabas. Kasi siya yung pinaka nasa bungad sa taas. Okay? So, iisip lang naman kayo ng real life stock dyan or real life mga bagay na magkakapatong. Ganun lang yung itsura ng stock. Ngayon, sa software naman, so siguro inisip nyo, paano naman to gagamitin pagka nag-code na kami or pagka gumawa kami ng system? So, ang pinakamagandang example is yung history. So, meron tayong browser history dito. So, kung makikita nyo, on 2:05 PM, pumunta tayo dito sa parang CMS. Ayan, no? Atlas dash. Okay, so nung 2:05. So, meaning, ito yung unang-una nating pinuntahan nung 2:05. Then, pumunta tayong Google nung 2:06. And then, pumunta tayo ng LinkedIn nung 2:09. So, makikita nyo, pumapatong yung data natin. So, familiar? Yes, stack yan, 'di ba? So, nag-i-stack yung mga data natin. Hanggang sa mapunta tayo sa pinaka-latest na ginawa natin, which is 2:18 PM, pumunta tayong Facebook. Meaning, ito yung latest na ginawa natin. Kaya siya yung nasa pinakataas. Ngayon, pagka pinindot niyo yung back button dun sa browser niyo, 'di ba may back doon? So, 'di ba, isa-isa yung magba-backtrack. So, eto mapupunta dito pabalik, eto mapupunta pabalik, hanggang sa pababa na siya. So, ganun nangyayari yung stack hanggang sa mapunta ulit tayo doon sa pinakaunahan. So, ganun nagagamit yung stack sa mga software. Papatong-patong yung ginawa natin and then pagka gusto natin i-backtrack, pabalik naman na ganun. Okay? So, yun nga. Stuck lang siya. So, sana naintindihan yun. Okay? So, next tayo. We have here yung implementation na natin, yung itsura niya pagka in-imagine natin siya when we implement it. Okay? So, ganito yung itsura niya theoretically. So, meron tayong empty na stack. So, this is what we call an empty stack. And kung makikita nyo, meron tayong array lang na nakatayo. Okay? So, array din to. So, gagamit tayo ng array para magawa yung stack na to. And kung makikita nyo, meron tayong -1 dito. And yung -1 na to, it just indicates na nandito yung pinaka-top natin as of the moment. So, yung top index natin is -1, meaning wala pang laman yung stack natin. Okay? So, very easy. Then, yung 0, yun yung pinakauna or pinakailalim ng stack natin. Okay? And then, 0, 1, 2, 3, 4. So, pataas ng pataas yung stack natin hanggang sa gusto natin. And I just decided na 5 elements yung pwede nating ipasok dun sa stack. Meaning, meron tayong limit dun sa stack natin. Okay? Ngayon,
Pagka nilagyan ko yan ng data, of course, mapupunta yan sa index 0. Kasi yun yung una nating pagpapatungan. Ilalagay natin sa index 0. And then yung top index natin, mag-a-adjust sa index 0. Kasi siya na yung pinaka-topmost natin as of the moment. And then pagka dinagdagan ulit natin yan ng data, makikita nyo mapupunta na sa index 1 yung top. And then nagdagdag ulit tayo ng data. So papatong ng papatong yung data natin. So by the way guys, hindi lang character ang pwede dito. Pwede din tayong gumamit ng iba't ibang data. Kunwari integer, kahit nga object, pwede dyan. String, ganon. Yun, kahit anong data ang pwede natin ilagay sa stock. So kung makikita nyo doon sa kaninang software application natin, isang buong history yon nakalagay sa stock. Okay? So ngayon, pag nagpatong ulit tayo ng data dito, mapupunta na sa index 2 yung top, and then sunod-sunod na yan. Index 3, and then index 4. And kung makikita nyo, ito na yung tinatawag natin na full stock. So ibig sabihin, puno na yung stock natin. And makikita nyo, nakagawa tayo ng pangalan actually, which is David. So pa-stock siya. So ganito yung itsura ng stock natin. Ngayon, dahil na pag-aralan na natin yung logic ng stock, so alam nyo na kung paano gumagana yon, meron tayong different stock operations. So, ito yung mga operation na pwede natin i-perform dun sa stock. So, ito yung mga pag-i-insert, pag-delete, pag-read, ganun yon. So, ito yung mga stock operations. So, the first one we have is push. Pagka sinabi natin push, it will just insert data on top of the stock. So, magdadagdag tayo ng data sa taas ng stock natin. So, parang nagpatong lang tayo ng plato dun sa stock of plates natin. Pagka naman pop, kabaligtaran lang yan. Magdi-delete tayo ng data or magre-remove tayo ng data dun sa taas ng stock. Meaning, tatanggalin lang natin yung plato dun sa pinakataas nung stock natin. Okay? So, dun stock of plates natin. So, ganun lang yung push and pop. Then, we have is empty. So, from the word itself, is empty. Chine-check lang niya kung yung stock natin ay wala ng laman. Then, we have is full. Chine-check lang yan kung yung stock natin is puno na. Okay? So, ganun lang naman kadali. Ang is empty, nalalaman yan kung walang laman yung stock natin pagka yung top index natin is at -1. Again, pagka -1 ang top index, ibig sabihin walang laman. And pagka full naman, ibig sabihin nandun siya sa pinakataas na index natin, which is in our case kanina, index 4. Yun yung pinakataas no stock natin. Okay? Then we have peak. Pagka peak, it will return data at the top of the stock. So, kung ano man yung data na nandun sa taas ng stock natin currently, i-return yan. Kung letter D yan, letter D. Kung letter A, letter A. Kung ano man yung nasa pinakataas ng stock as of the moment. Then, we have the size. So, ito, medyo kinakalihituhan ng size. Ang size, it will return the size of the stock. So, ang ibig sabihin ng size, hindi yung kung ilan yung kasya sa stock, kundi kung ilan yung value dun sa loob ng stock natin. Okay? So, kung ilan yung value niya. So, kung 4 lang as of the moment, kahit 5 yung kasya dun sa stock, 4 lang yung i-return ng size natin. Okay? So, ganun yung size naman. Okay, so ngayon, meron tayong example dito. So, on the left side, we have our different operations. And on our right side, meron tayong empty na stock. So, ito yung isa-simulate natin sa utak natin. Okay, so, currently, our top is on -1 index kasi nga, walang laman yung stock. Ngayon, magkakaroon ng arrow dito sa left side. Ayan, may arrow tayo. And then, we want to pop. So, magpa-pop tayo ng element dito sa stock natin. And paano tayo makakapag-pop pagka wala pang laman yung stock natin? So, that's a problem. So, meaning, nagdi-delete tayo kahit wala pang laman yung stock natin. Which means, it's an error. So, ang lalabas dyan dapat is stock underflow. So, this is an error known as the stock underflow. Kasi nagdi-delete tayo dun sa stock natin kahit wala na siyang laman. Okay, so, sigurado naman ako mahuhulaan nyo ni kabaligtaran na stock underflow. Which is yung stock overflow. So, mamaya makikita nyo naman yung stock overflow. So, ngayon, itry muna natin mag-push ng letter X. So, nag-push tayo ng letter X. Saan mapupunta yung letter X? Mapupunta siya sa dito. So, ibig sabihin yung top index natin, mag-a-adjust sa index 0, and then, may insert na yung letter X natin. And then, if we try to pop, ngayon, nag-pop tayo, dahil ito yung nasa pinakataas natin, nandun sa top index natin yung X, madi-delete yun. And then, yung top natin, babalik sa -1. So, very easy to follow. Ngayon, mag-push tayo ng letter D. So, again, papatong yan sa index 0. Small letter D. Okay? And then, next tayo, magpupush tayo ng letter I. Of course, papatong ulit yan. Mapupunta yung top index natin sa 1 and then malalagay yung letter I dito. So, very easy. So, sunod-sunod na lang yan. Pupush natin yung letter V, papatong siya dito, index 2. Pupush natin yung letter A, papatong siya dito, index 3. And then, lastly, pupush natin yung letter D na malaki. So, makikita nyo dito and then, mapupunta yung top index natin sa 4 and then, syempre, may insert na yung capital letter D. So, yan, makikita nyo nabuo na ulit yung David natin. Now, makikita nyo meron pa ulit tayong bagong operations dito. So, the first one is gusto pa natin mag-push ng isa pang letter. Sabi dito, mag-push pa daw tayo ng big letter A or capital letter A. Puno na yung stock natin. So, ano yung nag-i-indicate na puno na yung stock natin? Yung top natin is nasa index 4 na. So, meaning yun yung pinakahuling index na kayang i-cater nung array natin. Meaning, hindi na tayo pwedeng magpasok pa dun sa loob nung ating stock.
So meaning, meron na ulit error yan which is called the stock overflow kasi nag-overflow na yung stock natin. So pagka yung baso, nilagyan nyo ng tubig, tapos napuno na, tapos nilagyan nyo pa ng tubig, of course, mag-overflow yun, which is bawal yun. Tatapon lang. So meaning, walang mangyayari dito. Dapat lang mag-output ng stock overflow. Okay? Next, etong is full. I-check lang niya kung puno na yung ating stock. And currently, puno na yung stock natin kung makikita nyo. Nakalagay dito is full. Ang i-return lang yan is true or false. So dahil puno na siya, ang re-return ng is full is yung true. Okay? So kung yung top index natin is nandun sa pinakadulo, of course, true ang i-return ng is full. Ngayon, mag-pop tayo. Pagka pinap natin, ano yung madidelete? Of course, yung letter D na nasa pinakataas kasi siya yung nasa top index. Again, yung pop, pagka pop yan, yung pinakataas na index yung didelitan ng item. So meaning, madidelete tong letter D and then etong top index natin bababa ng isa. Okay, so madidelete yan and then yung top index bumaba ng isa which is nasa 3. Then, next is pick. Again, yung pick, kukunin lang natin yung nasa pinaka-topmost part nung ating stack and then i-return natin. So meaning kung ano man yung data na nasa pinakataas natin as of the moment, yun yung ibabalik niya. And as of the moment, ang pinaka nasa taas is letter A na small. So ibig sabihin, ang output niyan should be letter A. Okay? So, ganun lang kadali. And then, i-check natin ulit kung is full. So, hindi siya puno kasi yung top index natin nasa index 3 lang. So, hindi siya nasa index 4. Ang i-return ng is full is false. Okay? So, sobrang dali lang. Then, is empty naman. So, kabaligtaran ng is full. So, yung is empty, ang requirement niya is dapat yung top index natin is nasa -1. And dahil hindi siya nasa -1, it indicates na may laman yung stock natin. Meaning, yung is empty, ang i-return niya is false. Okay? So, sobrang dali lang. Ngayon, sunod na tayo. So, last operations na lang to. So, ngayon, i-check natin yung size ng ating stock. So, ilan yung size nito? So, again, magkaiba yung size dun sa length ng ating array. So, yung size kung ilan lang yung laman, yung length kung ilan yung kasya. Okay? So, ang kasya sa stock natin is 5 element. 1, 2, 3, 4, 5. Pero as of the moment, ang size ng ating stock is 1, 2, 3, 4. So, 4 lang. So, meaning, pagka ginawa natin yung size na yan, ang makukuha natin is 4. Of course. So, pagka binawasan natin yan, kunwari nag-pop tayo, madidelete yung nasa pinakataas ulit, itong A, and then bababa yung top index natin. Okay. So, ngayon, ang size na lang yan should be 3. So, ngayon, mag-pop ulit tayo. Of course, madidelete ulit yung nasa taas. Tatanggalin natin yung letter V, and then bababa ulit yung top index ng isa. Okay. So, ang size na lang nito is 2. So, sunod-sunod na yan. Mag-pop ulit tayo, tatanggalin niya to, bababa yung top index. Okay. Mag-pop ulit tayo, tatanggalin niya tong huling-huli, which is nasa index 0, and then, of course, yung top index natin, bababa ulit. Mapupunta na sa -1 which indicates na wala ng laman yung stock natin. And then pagka tinawag natin yung is empty, ang mangyayari dyan, of course, true yung lalabas kasi empty na yung stock natin. So, ganun gumagana yung stock data structure. So, this is just the logic. So, this is the theoretical approach. So, kung naintindihan nyo, then very good. Kasi ang next na step na nito is i-implement na natin using a programming language. So, you can select variety of programming language kahit ano actually yung pwede nyo gamitin para i-implement yung stock. Pero kung ano man yung available ngayon doon sa ating series, sure ako C++ ang magiging available na una and then lalagyan ko din yan ng Java, don't worry. And then possibly Python and C# kung magkakaroon pa ng time. Okay? So, ang pinaka-sure is C++ and Java. So, yun guys. Thank you for watching this episode. Yun lang yung ituturo ko sa inyo sa stock data structure and I hope na naintindihan nyo kung paano gumagana ang stocks. So, kung meron kayong question, just comment sa ating comment section. And kung meron kayong suggestion, of course, i-comment nyo din doon. And with that being said, guys, so thank you very much for watching this video again, and as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!